is the most terrifying po. Saying your child is dying. Mga 4 na araw, namatay po yung baby ko. Yun po ang napakasakit. Yun po yung panahon pag nakikita mo yung anak mo na nasa ICU and then parang nagsasuffer, parang ayaw mong makita kasi nasasaktan ka din bilang ina. Pero at the same time, ayaw mong iwanan kasi hanggang sa dulo, gusto mong nandyan ka. Oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Christmas tree, oh. Super excited po talaga. Makasama ko ulit yung pamilya ko, especially po si nanay at tatay ko din. Looking forward to seeing Mario's family and having Ako po si Maria Larsen, 25 years old. Tubong Siargao Island po ako. So, galing po ako sa malaking pamilya. 10 kaming magkakapatid. So, ang tatay ko po ay mangingisda po siya. So, yung nanay ko naman po ay housekeeper. Sometimes, sumasama po siya sa pangingisda. So, yung pamumuhay ng tatay ko, sa dami po namin, minsan nahihirapan talaga yung tatay ko para buhayin po kami. Dahil kasi yung pangingisda ay wither-wither lang po yan. Sometimes, pag pangit yung panahon, walang makuha yung tatay ko, so nagugutom po kami. Minsan, kahit maganda yung weather, minsan talaga walang kuha na isda. So, naranasan ko talaga yung buhay kung ano yung mahirap kasi sa dami po namin, may mga panahon po talaga na hindi kami nakakakain. Tapos, and nakita ko po yung sacrifice ng tatay ko kasi syempre sa dami na po namin yung ginagawa talaga ng tatay ko para mabuhay niya yung pamilya niya. So, masaya kami pag nakakakuha ng isda yung tatay ko kasi yung priority talaga namin makabili ng bigas, yung ulam. Pag may kuha na yung tatay ko ng isda, hindi yung kinakain namin yung mga magagandang isda, yung nire-reject talaga, yun ang kinakain namin. So, tuwing nakakakuha ng isda si tatay, ako naman po yung nagbebenta ng isda. So, by 4 a.m., kinigising na ako yan ni nanay. So, 4 a.m. pa lang, maingay na po ako, bahay to bahay yan. Isda, yun po ang ginagawa ko. So, bata pa kasi ako yun eh. So, estudyante din ako. May mga panahon din talaga na nabubuli ako dahil elementary pa kasi ako yun eh. So, pag 4 a.m., I will do my best na mabenta ko lahat ng isda before 7 a.m. para hindi ako makita ng mga kaklase ko. Kasi minsan sinasabi nila, nagbebenta siya ng isda. Mga bata lang yun. Pero syempre, kahit bata pa ako yun, naaapektuhan ako. Nahihiya po ako sa school kasi sinasabihan ako, nagbibenta lang ako ng isda. So, pag uwi ko yan, masaya po yung nanay at tatay ko kasi nakakabili kami ng bigas. May mga bagyo, ang hirap po talaga pag ang hanap buhay nyo ang pangingisda. So, sa 10 namin magkakapatid, yung mga kapatid ko ay maaga po sila nag-asawa. When I was 12 years old, nangarap na po ako makapunta sa city. Kasi feeling ko kasi pag city, parang nag-iiba ang buhay ng tao. Nakikita ko kasi yung mga kapitbahay namin. Pag umuwi sila, ang dami nilang dalang biskwit, pumuputi sila. Kasi ako, ang itim-itim ko, yung palaging nangingisda. Nakadating naman po ako ng city. Pumunta po ako sa Cebu City. Sinama po ako ng lola ko. So, persige po talaga ako yun mag-city agad kasi gusto ko pong magtrabaho. So, at age 12 years old, ang iniisip ko, gusto ko makatulong ako sa magulang ko. Hindi ko ako nag-isip na hindi ko masyadong iniisip ang pag-aaral. Pero pagdating ko po sa Cebu, naging night student po ako. So, in the daytime, nagtatrabaho po ako.
Kahit anong trabaho, katulong sa sari-sari store, nanghuhugas ng plato, ang pagkaalala ko yun, 50 pesos a day. Malaki na yun sa akin kasi may pangbaon ako. I'm very independent po kasi. Hindi ako humingi sa magulang ko na naibigyan niyo po ako ng pera para pang project. So, very independent po talaga ako. So, when I was 15 years old, kailangan kong mag-stop sa pag-aaral kasi yung mga kapatid ko, lahat may kanya-kanya ng pamilya. When I was 15, nag-stop ako sa pag-aaral and nag-apply na po ako ng trabaho. Yun talaga ang panahon, kailangan mong magsinungaling na 18 years old ka na para lang makapasok sa trabaho. So, when I was 16 years old, maaga po ako na buntis. Po ako sa relationship, napakaaga. Nabuntis po ako nung ako'y 16 years old. Yun po ang pinakamahirap at pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Kasi hindi ko alam kung ano ang pinasok ko. Hindi ko alam kung gaano ka-big responsibility ang pagiging ina. So, nung nabuntis ako, iniwan ako ng ex ko. Hindi ko alam kung saan ako lilingon kasi yung mga kapatid ko mahirap lang. So, at age 16 years old, hindi mo alam kung anong gagawin. Ako yun, takot ako sa mga taong manghuhusga sa akin, pero kailangan mong tanggapin eh. Naging matapang ako sa buhay, kahit naging single mother ako. Ginawa ko po lahat. Hindi po talaga ako ng perwisyo sa ibang tao na sasabihin, single mom ako, kailangan kong humingi ng tulong. Lahat ng gastusin ay na-afford ko naman po dahil sa pagninegosyo ko sa sari-sari store. And masaya po ako yun kasi nakaka-proud na kahit yung single mother ka, nakakapag-provide ka kung ano ang kailangan ng baby mo. That time po, I feel very insecure sa mga kapatid ko kasi yung mga kapatid ko kahit mahirap lang sila, kompleto yung pamilya, nakikita ko may asawa sila. Ako, yung feeling ko, hindi ko alam yung nararamdaman ko. I feel insecure kasi lumaki po ako sa malaking pamilya. Kahit mahirap yung pamilya namin, pero ramdam ko po yung buo. So, that time, masaya naman po ako na naging single mom ako, naging matatag po ako, pero alam ko may kulang. So, yung happiness ko, yung nakikita ko lang kulay, it's all gray, yung walang kulay pa po. Tapos, sorry. Sige ma'am, hinga lang po kayo. Okay. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Tapos, makalipas ng ilang buwan, may Oh, Christmas tree, you stand in splendid beauty. Hindi uminom ng tubig. Ay, po muna kayo. Sige po. Hanggang sa isang araw, may panay chat sa akin, isang Australiano. So, that time, hindi ko po masyadong pinapansin dahil galing po ako sa broken-hearted. So, panay chat po siya sa akin hanggang dumating po sa punto na I check the message, then na-accept ko po yon, and then nagkakakilala po kami ni David. So, si David ay taga-Australia po siya. Isa po siyang taga-pitas ng prutas. So, panay message siya na, "Hi, ako po si David." Ini-introduce niya lang po yung self niya. Parang gusto niyang makipagkaibigan sa akin. Tapos, pinapakita niya na ito pala yung trabaho ko, namimitas ako ng prutas. So, ako parang yung nagsisend siya ng mga pictures. Na-amaze ako sa mga prutas na pinipitas niya. Kasi, syempre, pagdating yung mga apple, mandarin, yung mga grapes, cherry, wala yan sa Pilipinas. So, sabi ko, ang ganda naman ng trabaho mo. So, yung chat-chat namin hanggang 6 months. As a friend lang naman po. Until dumating po yung time na sabi ni David na gusto kitang makilala sa personal. So, sabi ko, why not? So, pumunta siya sa Pilipinas at pumunta siya sa Siargao.
So, yung meet up namin, parang medyo awkward kasi kaibigan lang talaga kami. So, medyo awkward. Pinakilala ko po siya sa pamilya ko. So, yung family ko ay napakasaya nila kasi sabi nila nakikita ko kung gaano kabait yan si David. Wag mo nang pakawalan. David, as in, very interested din po siya sa akin. So, yung first meet up namin, parang nagkakamabutihan agad kami kasi naramdaman ko kung gaano siya kabait sa akin. And sabi niya, wala pong problema kung single mom ako. So, tumira sa amin si David ng ilang buwan para na din po kasi we getting to know each other at mas makilala din siya ng pamilya ko. Dumating yung point na si David nag-propose po sa akin. So, syempre, sobra po akong na-touch kasi parang bait talaga na tao si David. Siya po talaga yung taong parang binigay sa akin ni God kahit hindi ko man hiningi pero kusa po siyang dumating. Ano na po kami yun, magpakasal. So, lahat po excited. Lalong-lalo na po ako. The next day, vaccination yun ng baby ko. So, si David, hinatid niya po ako sa hospital para magpa-vaccination kang baby. So, pag-uwi po namin yon nilagnat siya. So, syempre, normal lang naman pag mag-vaccination. Pag binabaccination yung bata, lalagnatin. Pero the next day, lumala po yung sakit ng baby ko. So, dinala ko agad siya sa hospital. Ang bilis lang po ng pangyayari kasi dinala po siya agad sa emergency. Tapos, na-ICU po siya. So, ang bilis po ng pangyayari kasi is the most terrifying po saying your child is dying. So, mga 4 na araw, namatay po yung baby ko. So, yun po ang napakasakit kasi feeling ko po kasi nabuo na yung family ko. Yung sinasabi ko po na yung happiness, it's all color gray. Na nabigyan po ng kulay nung dumating si David. Pero nung preparation na po sa kasal sana, agad siya, nabawi siya agad ng sad kasi namatay po yung anak. Yun po yung panahon, pag nakikita mo yung anak mo na nasa ICU, and then parang nagsasuffer, parang ayaw mong makita kasi nasasaktan ka din bilang ina. Pero at the same time, ayaw mong iwanan kasi hanggang sa dulo, gusto mong nandyan ka. So yun po ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko nung namatay yung baby ko. Kasi wala pong ina na deserve po na maramdaman kung anong nararamdaman ko po ngayon. At wala din pong deserve na bata na magsasuffer. So, malungkot po siya. Malungkot mo talaga. Pero kailangan po natin mag-move on. Kaya kahit 6 na taon na lumipas, masakit pa rin po kasi iniisip ko kung buhay pa po siya, malaki na po siya sana. So, lumipas ang ilang buwan. Siyempre, continue po ang kasal. So, nagpakasal kami taon 2018 ni David sa Siargao Island, sa simbahan. Ang saya-saya po na kahit yung feeling mo
single mother ka, yung feeling mo na siguro wala nang tatanggap sa'yo. Kasi I feel so down to myself, single mother ako, may tatanggap pa kaya sa sarili ko na lalaki, ganun. Pero unexpectedly, may nagpakasal ako, pinakasalan ako sa simbahan. Ang pinaka na-miss ko pag Pasko talaga, gusto ko talaga yung magsama-sama yung pamilya ko sa Pinas. Kasi ang laki ng pamilya ko. So, na-miss ko po yung feeling na pag Pasko na, yung preparation, bawat magkakapatid, iba't ibang task or iba't ibang yung ginagawa namin. Lahat ng mga kapatid ko, lahat po talaga kami nagpapasko sa bahay ng nanay at tatay ko. So, yung mga kapatid ko, may kanya-kanya na silang pamilya. Pero tuwing Pasko po talaga, nagsama-sama kami. May kanya-kanyang dalang pagkain. So, ang dami po naming pagkain tuwing Pasko. So, yan po ang namimiss ko. And also, pag nagsimbang gabi po kami, nakakamiss po yun. So, wish ko na kung makauwi po ako sa Pinas sa Pasko, gustong-gusto ko po magsimba para po magsindi na din po ng kandila para sa anak ko. Yun po ang wish ko kasi 6 na taon na po ako hindi nakapag-celebrate ng Pasko sa Pinas. And then since kasi nawala yung anak ko, never na din po kasi ako nakabisit sa cemetery ng anak ko. So, gusto ko this year is the best Christmas ever para sa akin. Yung kasama ko lahat ng pamilya ko. Kahit yung anak ko namayapa na, gusto ko maramdaman niya na ngayong Pasko kasama niya ako. Since namatay yung anak ko, never ko po siya nabisita. Kasi parang hindi ko po kaya yung feeling mo, anak mo yan, pero nandyan, skeleto na lang, yung parang ganun ang iniisip ko, yung parang ang sakit. So, ilang taon hindi ko na siya nabisita. So, gusto ko pag uwi ko po, gusto ko po bisitahin ko siya sa cemetery. Gusto ko po magsindi ng kandila sa simbahan. Yun po talaga ang gusto kong gawin. So, this is my first time na mabisita ulit yung anak ko. Ma'am, kung naririnig po tayo ng anak nyo ngayon, ano po yung gusto nyong sabihin? Saka gusto nyo bang ipakilala si Sylvester pag nakauwi kayo doon? Ano po yung gusto nyo sabihin sa anak nyo, ma'am? Kung naririnig ako ng anak ko ngayon, gusto ko lang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Ginawa ko lahat para makasurvive kaming dalawa kahit yung panahon na nag-iisa lang ako. Sana anak, kung naririnig mo ako ngayon, masaya si Mami. Nandito ako sa Australia. Wish ko sana kung buhay ka pa, nandito ka sana sa Australia. May kapatid kang si Sylvester. So, pag uwi ko ngayong Pasko, gusto ko na makilala mo yung kapatid mo si Sylvester. So, yun po ang gusto kong gawin. Marilang maglaong. Marili ako ganun maglaong maglaong. Tagpagpon mo sa ako. Hi, Nay. Merry Christmas po sa inyo. Pasensya na po, Nay, dahil hindi ako nakauwi ng Pasko sa Pinas. Hopefully po, next year makauwi po kami dahil super busy po talaga kami sa pamimitas. Kaya ako magtuwa nga may regalo ba sa ako anak. Pasalamat ka na po sa ako anak, sir. Kaya ako magpalandungan dahil may regalo sa ako. Mahal ko si Mariel. Ko sa langit, ng kalipay ko na. Super happy. As in, ito talaga ang pinapangarap ko na makasama sila ngayong Pasko. Lahat talaga, bawat OFW, kahit gaano kalayo ang pag-uwi dito sa Pinas, pagdating po dito, wala na ang pagod. Basta makasama mo lang ang pamilya mo. You stand in splendid beauty. It's your sister. She's Angel now. Branches green This is your sister. She's in heaven now. You're gonna see. green in winter snow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Super happy ako na nabisita kita ulit.
Super happy ako, anak, dahil feeling ko magkasama tayo ngayong Pasko. Ito yung pinakamasaya na Pasko ko dahil nabisita kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy